Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Live na naman tayo, Kulik Soliman. Ang malupit sa katotohanan, ayan po, natutulig po si Rodrigo Mancanordigonio Duterte. Dito po sa mga bomba na talagang pinasasabog po ni dating Colonel Eduardo Arcierto at ni yung kanilang DDS killer. Self-confess po ito na talagang nagsisisi at ngayon ay umaamin sa kanyang mga nalalaman itong si Arturo Las Cañas. Kaya nga po, alam na alam ni Duterte na talagang mapipiga siya ng gusto, masasabugan siya ng bomba. Kaya hindi na po siya a-attend sa Quadcom hearing. Wala ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Hulog parties, halika na, hulog parties ka na. Alam nyo, matagal na itong mga, matagal na po itong mga testimonya ni Eduardo Lacierto, ni dating Police Colonel Eduardo Lacierto, itong sila Matubato, itong si Arturo Las Cañas. Pero ngayon, mas nako-consolidate po. Ibig sabihin, nabubuo talaga yung kanilang mga salaysay. At lahat ng ito po ay nakasubmit po sa International Criminal Court. Ngayon, ang pinakamahalaga po kasing nangyayari ngayon, ito ay pinapayagan na masabi, maipahayag po sa pagdinig sa Kongreso. Sapagkat nung panahon po ni ni Rodrigo Duterte, ay talagang binusalan po at tinakot itong sila Arcierto, sila Las Cañas, no? Sabi nga ni Arcierto, siya pa ang kinasuhan. Pagkatapos nilang gawin yung kanilang trabaho, yung si Jimmy Guban, sila pa po ang kinasuhan ng illegal drugs. Itong mga bomba na ito ay talagang hindi po masagot-sagot ni Duterte. At halos iisa po yung kwento nila, yung kanilang salaysay. Tungkol dito kay Michael Yang, dito kay Sammy Uy, naku, mga sindikato po ito. Itong sila Charlie Tan, Polong Duterte, mula po sa drugs, illegal na droga, o ayan mga DDS mahirap na to na pasinungalingan ni Duterte dahil sinasabi nila Arcierto, nila Las Cañas, personal knowledge ang kanilang nalalaman. Sila mismo ang nandun. Lalo po itong si Las Cañas. Siya mismo yung killer. Siya mismo nakikita niya yung pagsasama-sama ni Michael Yang, itong Sammy Uy, itong si Rodrigo Canor Duterte, lalo na nung mayor pa to ng Davao, itong si Polong Duterte, itong si Charlie Tan, itong Alan Lim. Grabe po mga sindikato talaga. Hindi lang po sa drugs, pati po rice and sugar smuggling. Kita nyo hindi lang drugs, pati smuggling po. Sinasabi dito si David Bangayan. Yan po rice and sugar smuggling. At ang matindi po dito, talagang sa Davao nagmula yung sindikato. Maalala natin, si Michael Yang ang economic advisor ni Duterte. At ngayon nga, ito yung mga pinapayagan na ibulgar po sa Quadcom hearing. Kaya si Duterte talagang natatakot na umattend dito sa Quadcom hearing, mga kabunyog, mga kababayan. Halika na, bunyong parties ka na. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Wala ng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Ngayon, isa-isahin po natin yung mga basic lang po tayo kasi mahaba ang mga testimonya ni Arcierto at ni Las Cañas. Pero ito po yung mga finest points, di ba? Yung mga talagang punto na talagang bomba po. Sunod-sunod pong binabagsakan. Si Rodrigo Duterte, si Polong Duterte, mahirap nilang itong pasubalian. Napakatindi po nito, no? At ang matindi dito, kahit po yung mga congressman sa Quadcom, talagang mainit na ang dugo kay Rodrigo Duterte. Sabi nga ni Paduano, nagwawala po sa Quadcom. Kanina, ang sabi ni Paduano,
Naglolokohan lang tayo dito. Kumbaga, sinasabi niya, niluluko lang sila nung abogado ni Duterte dun sa mga dahilan po ni Rodrigo Duterte na ayaw nang umattend sa Quadcom. Kasi mayabang si Duterte, napakahambog pagdating sa Senado. Gusto pa ni Duterte nun, tapusin na natin to kahit hanggang madaling araw. Ganun pa ang hamon niya eh. Napakahambog po ni Duterte. Pero sa Quadcom po, alam natin, takot na takot si Duterte. Sapagkat sa Quadcom po, hindi siya sasantuhin ng mga congressman. Lalo po sila Benny Abante, kahit po si Dan Fernandez, mahinaw na yan si Dan Fernandez, pero kanina, talagang sabi niya, sinagot niya yung akusasyon ni Duterte na sila daw ay bias na. Sinabi ni Dan Fernandez, gusto mo mag-i-inhibit ako tungkol kay Grijaldo. Na sinasabi ni Duterte, yung kay Grijaldo, tinuturuan daw, pinopwersa daw kung ano yung gustong sabihin. Yun naman sinasabi ni Duterte sa Senado, di ba? So, kaya sabi nila Dan Fernandez, pwede kami mag-inhibit. Pero, iimbitahan uli si Duterte sa Quadcom. Pag hindi siya pumunta dyan, ang susunod po dyan, hindi talaga siya sasantuhin, sabpina. At pag ayaw pa rin umattend ni Kanor Duterte, mag-aalakibuloy siya ngayon, mag-aalaroke siya. Kasi, i-issuean siya ng show cause order. Pagka hindi pa rin siya nagpunta, warrant of arrest na po yan. Yan, magiging Kibuloy II itong si Kanor Duterte sa bisa po ng warrant of arrest ng Quadcom. Wag nilang sasantuin. Kahit po si Benny Abante, kahit itong si Paduano, ay talagang hindi po papalampasin itong pagsisiga-sigaan ni Duterte. No? Kung nagawa niya yan sa Senado, hindi po niya yan magagawa sa Quadcom, mga kabunyog, mga kababayan. Hulog parties. Halika na, kabunyog parties ka na. Akala kasi ni Duterte sa lahat ng bagay siya ang hari. Akala nila matatakot sa kanila yung mga Quadcom. Hindi po. In fact, sa Senado kasi kitang-kita yung pagkaduwag ng mga senador. Sila Jinggoy, sila Villar, si Tolentino, siyempre si Bongo, si Robin Padilla at itong si Bato, talagang hihimod ng puwet ni Duterte yan. Pero itong sila Tolentino, si Villar, yang sila Cayetano, wala silang salita kay Duterte. Talagang takot sila kay Duterte. Itong mga senador. Maliban po kay Senadora Risa Hontiveros. Kahit itong ang si Coco Pimentel, maligam-gam din eh. Hindi naman ni Coco Pimentel yung tapang ng tatay niya. Di ba? Si Coco Pimentel, duwag na duwag din yung pagpe-preside niya eh. Pero po sa Quadcom, hindi pwede yung pasiga-siga ni Duterte, yung pabastos-bastos niya o yung tinatawag na gaslighting. Ibig sabihin nagpapalusot siya sa mga bagay na napakaliwanag, di ba? Sinasabi lagi ni Duterte, galit siya sa rapist, ganyan, puro ganon. Pero hindi sinasagot ng direkta ang tanong. Sa Quadcom po, hindi siya palulusutin. O, di ba? Francisco Antonio Mabunga, laos na si Duterte. Ang ano na lang dito kasi talaga, Francis Antonio Mabunga, makulong ito. Hindi lang pumawala sa politika. Makulong. Magkaroon ng katarungan yung mga biktima. Yung po yung sinasabi nila, nila Congressman Benny Abante Katarungan ang hangad dito, katotohanan. Kahit sinong sasagasaan dyan, di ba? O George Tres Maria, Sir Culex, hindi duwag ang mga senador. Aso sila ni Duterte. Kaya nga, duwag nga kasi po aso nga, di ba? Arthur Abiog Johnson nanonood. Ricky Nava, buti na lang kabunyog, may senador. Risa, palaban sa mga malalabi sa kapangyarihan, di ba? Ang dami agad nagko-comment sa atin. Jappy Arante Peñalosa, nanonood from Cebu City. Usman Ali Macau, maraming salamat. Ruben Labitoria, hello idol. Tani Mirambel, yari na si Dutae. Nakamura tuta ng China, ICC sunduin nyo. Isama si Darak, di ba? Bombales Francisco, gandang gabi po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Toto RMS, good evening po. Ronald Bangog, ibigay na sa ICC yan. Ngayon, ganito po mga kabunyog, mga kababayan.
Ito po yung mga punto na mga bomba nila tawag dito Arturo Las Cañas. Unahin natin sa Las Cañas. Ito po ay nasabi niya na noon. Ha, mga kabunyog, mga kababayan. Pero dito po ay inuulit at talagang binibigyan diin itong mga nangyari sa Davao. Ngayon, maliwanag po ang sinasabi ni Arturo Las Cañas na personal po na utusan ni Duterte sa pagpatay ng tao. Alalahanin natin, si Arturo Las Cañas, nabubulol ako, no? Ay hitman po ni Duterte, killer niya. Kaya alam ni Arturo Las Cañas at ayon po sa kanyang sinumpaang salaysay na sinasabi niya, walang pumilit sa kanya, walang nagdikta sa kanya. Sinasabi niya, talagang itong Davao City, dyan po nagsimula ang sindikato ng droga, sindikato ng smuggling at maraming kriminalidad. Sa pangunguna po talaga ni Rodrigo Canor Duterte. Mayor pa lang si Duterte. Parte na si Duterte ng sindikato. Sino po ang kasosyo ni Duterte sa sindikato na yan? Si Michael Yang po, na isang inchik na pumunta ng Davao. Inintroduce nitong taga Davao na si Sammy Uy. Sino si Sammy Uy? Ito yung negosyante sa Davao po. 30 million po ang kontribusyon nito sa kampanya ni Duterte. So, ipinakilala daw ni Sammy Uy si Michael Yang kay Rodrigo Duterte. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. At matindi po ito po. Sinasabi ni Las Cañas, ang mga shabu laboratory, mga Dutards ang paggawaan ng shabu, sila Michael Yang, Sammy Uy, at sila Duterte ang may pakana. Paano sasabihin yung galit sa droga? Mayor pa lang yan, drug lord na yan. Sinasabi po ni Las Cañas, si Michael Yang ay drug lord. Kasosyo niya si Sammy Uy, na protector naman nila si Rodrigo Duterte sa drugs. Kasama din po itong si Alan Lim. Si Alan Lim naman yung na-involve naman sa mga pogo-pogo. Si Michael Yang. Ang pangalan ni Alan Lim, si Lin Wenxiong. Ngayon, sinasabi ni Las Cañas, sinasabi lang ni Duterteng laban siya sa droga, pakitang ano lang po yun, pabibo sa mga tao. Pero ang totoo, matakaw po sa pera si Duterte. Kaya ito ang kanyang negosyo. Bukod sa pagnanakaw siyempre bilang opisyal ng gobyerno, nag-i-illegal din si Duterte. At ang kanyang kasabwat dito, kasosyo, si Michael Yang, sila Sammy Uy. Yan po daw sinasabing itong DCLA, pag-ari ni Michael Yang, yan daw po ay front lang. Front lang yun ni Michael Yang. Yang DCLA na kumpanya dyan sa Davao City. Pati itong canning factory. Yung factory po nung nagdedelata yata ito ng mga isda, no? Sa may Dumoy, itong si Sammy Uy, front lang po yun ng pagawaan ng shabu. Paano ngayon yan? Ngayon, yang si Michael Yang, yan yung kapatid niya, yan yung nahuli po sa airport, si Tony Yang, na ngayon ay nakakontempt, nakakulong. Ewan ko kung nakalabas na yan. Yan po yung sinasabi ni Las Cañas. At pagdating naman sa pagpatay ng tao, pinapatay ni Duterte yung mga kumukontra sa kanya. Sino naman ang kanyang hitman? Si Las Cañas at si Sunny Buenaventura, yung Davao Death Squad. Ginagamit naman niya ni Duterte dahil illegal siya, sindikato sila. Yan naman yung kanilang armadong grupo para takutin ang sino man na gustong kumontra sa kanila, pinapatay po ang mga, at syempre sa mga pasikat ni Duterte, pinapatay yung mga malilit na tao. Hindi po yan galit sa droga. Si Duterte ang sindikato ng droga. Ayon po yan kay Arturo Las Cañas. Napatunayan naman yan. Kasi si Michael Yang nga, di ba, na-involved din sa Pogo? Itong Alan Lim, Pogo din Kumbaga, si Michael Yang, ang lahat ng ang mga negosyo nito talaga, illegal. Chinese to, drug lord, sindikato.
Yan ang mga sasagutin ni Duterte dyan eh. Gigisahin si Duterte dyan pag napunta siya ngayon ng Quadcom. Siyempre, pag-harapin si Arthur si Las Cañas, tsaka siya. Ito naman kay Asierto, ang sinasabi naman niya, yung Shabu po, yung magnetic lifter. Sila Polong Duterte yan. Sila Duterte din po ang may pakanan yan. At siya daw ay nagbigay na ng report nun kay Bato de la Rosa, nung PNP chief pa, tungkol sa mga illegal activities. Itong sila Michael Yang na to, sila Alan Lim, sinasabi po ni Asierto, talagang si Michael Yang, drug lord. Ang problema, si Michael Yang na drug lord, ang kasoso niya si Duterte. Ang protector nila si Duterte. So binaliwala nila Bato de la Rosa, nila Albayalde, yung report ni Asierto. Kaya nga, nung nagkaharap po, kahit online, nandun si Asierto sa screen, nandun si Jimmy Guban, ay medyo naging madamdamin sila. Yung kanilang pag-uusap doon, dahil sabi nga nila, ginawa lang naman nila yung trabaho lang ng maayos, pero sila pa'y nabaligtad. Yan po ngayon lumilitaw. Yan ang kinatatakot ni Duterte, kaya ayaw niyang humarap sa Quadcom. Kasi hindi na pwede yung mga pasalita ni Duterte, galit ako sa adik, galit ako sa rapist, yung pamura-mura niya. Hindi po yun bebenta sa Quadcom. Kasi ang itatanong ng Quadcom, yung mga detalye ng testimonya. At ito nga ang ang pinakamatibay na patunay ng relasyon ni Duterte kay Michael Yang. Napakasimple lang mga Dutads, makinig kayo, mga DDS. Ano ang patunay ng malapit na relasyon ni Duterte kay Michael Yang? Si Michael Yang ay inappoint na economic advisor ni Duterte. Sa dami ng tao, in-check na sindikato, nakasosyo niya sa droga ang inappoint ni Duterte, economic advisor. Kaya nga nagsipasukan ang sindikatong in-check dito, droga, pogo, smuggling, parmali, lahat ng pwedeng pagkapirahan sa gobyerno ng Pilipinas, mga illegal na aktibidades, mga kontrata ng gobyerno, kagaya ng parmali, yan, sila Michael Yang po ang nagpatakbo. At ang pinaka-big boss nila, si Rodrigo Duterte. Paano? Napakaliwanag niyan eh. Napakaliwanag. Ngayon, kahit sa issue ng pagpatay po, napakadaming ebidensya. Di ba? May na rito. Kaya ang tingin ko dito, tulig na tulig si Duterte ngayon. Dahil ngayon, nakakabuelo si Asierto at si Las Cañas na dati, nung panahon ni Duterte, hindi sila pinagsasalita. Hinahunting sila. In fact, si Asierto, siya pa ang kinasuhan. Imagine yung pulis na nagtatrabaho na lumalaban talaga sa illegal na droga. Nung nakita ni Asierto na talagang ang mga big boss ng sindikato ng droga ay sila Michael Yang, sila Duterte, talagang alam ni Asierto na nanganganib na ang buhay niya. Kaya nagtago na si Asierto eh. Ganun po katindi to. At ang mga factory ng droga, mga kababayan ko, ang mga Shabu laboratory, ang laboratorio ng droga sa Pilipinas ay mismong nasa Davao City, pag-aari ni Michael Yang, nila Sammy Uy. Nasa Davao po ang mga Shabu laboratory. Diyan sinasabi dito, yung Calning Factory, front lang yun. Alam niyo po yung front? Alam niyo po yung front? Pakita lang yun, palabas lang. Pero gawaan talaga siya ng droga. At bukod sa droga, hindi pa sila kontento. Itong sila Polong Duterte, Charlie Tan, sila David Bangayan, ito naman yung mga nag-i-smuggle ng mga bigas. Napakawalang yapo na pumapatay sa mga magsasaka. Bigas naman ang racket nito nila Polong. Smuggling naman. Ito po yung Alan C. Shabu, Laboratory Raid. Ang manager po nung lugar kung saan nagkaroon ng raid ng Shabu Laboratory. Kay Alan C. po, ang boss ni Alan C. si Michael Yang na naman. Ang daming connection po Kaya nga, nung tumakbo si Duterte, ito mga DDS, itong Sammy Uy na to, nakasosyo ni Michael Yang, nang tumakbo si Duterte sa pagka-presidente, nag-ambag ito ng 30 million.
30 million po ang inambag nito ni Sammy Uy. At ang sinasabi pa dito ni Las Cañas, itong si Aldong Parahinog na talagang pinatay po dyan sa Osami City, itong Parahinog ay talagang kaibigang matalik ni Duterte to. Ang sabi nga unholy alliance. Di ba? Ngayon, paano yan i-deny ni Duterte? Ngayon, haharap siya ngayon sa Quadcom, iniimbitahan siya. Ihaharap ngayon siya sa kanya si Asierto, tsaka si Las Cañas. Magpe-face to face sila dun ngayon. Hindi na ubre yung mga payabang-yabang ni Duterte ngayon. Diba? Mabigat ito. At ito ay mga naisubmit na po ito sa ICC. Ngayon, nasan po yung laboratorio ng Shabu sa Davao City? Nandito po sa Barangay Obrero. Owner of 2 Shabu Laboratory. Hindi pala isa lang ang factory ng Shabu nila Duterte at Michael Yang. 2 Shabu Laboratory. Ibig sabihin, ang gawaan ng droga ay nasa Pilipinas. At inintroduce talaga ni Sammy Uy kay Duterte si Michael Yang kasama yung mga chemist. May mga daladalang chemist Yung mga naghahalo-halo para maging shabu yan. Ganun po, antindi. Kaya si Duterte, mula sa simula pa, yung sinasabi niyang ayaw niya sa droga, hindi po yan totoo. Sila ang tagagawa ng droga. Lord of all drug lord nga Kaya nga, yan din ang dahilan kung bakit ang mga shabu ay pumapasok mismo sa Bureau of Custom. Di ba? Panahon ni Duterte, saan ka nakakita? Illegal na droga yan. Papasok mismo sa custom. Dapat yan sa mga liblib na pantalan, sa mga liblib na dalampasigan. Inaano yan, dahil napaka-illegal talaga yan. Bakit mismo sa custom pinadadaan? Napakalakas ng loob ng mga drug lord. Sino ang drug lord? Sila Duterte. Yung magnetic lifter po na kumpiska dyan sa may Cavite. At ang halaga niyan, 11 billion na halaga ng shabu. Dumaan po ng custom, nahuli yan, mga Dutards. Panahon ni Duterte yan. Nasa kote yan. Dumaan ng custom. Ngayon, sinong may-ari niyan? Diyan na po yung investigasyon ni Guban at ni Asierto na sila pa'y nabaligtad. Ang alam ko, ang nakulong pa dyan, yung janitor. Ang nakakaiyak po dyan, yung janitor na bodigero, na caretaker yata ng bodega, yun lang ang nakulong. Di ba? 11 billion pong halaga ng shabu yan. Sa panahon ni Duterte yan, sa magnetic lifter. Pinadaan ng custom. Kala ko ba, takot ang mga drug lord sa panahon ni Duterte? Bakit ang droga dumadaan ng custom? At ang sinasabi dito, ito yung nahuli. Ito lang yung nahuli. Paano yung hindi nahuli? Mas marami yon yung hindi nahuli. Di ba? Kasi yun lang yung nahuli. Yung pala, marami talagang transaksyon. Yun yung mas matindi. At ang pinag-uusapan dito ay hindi daang milyong halaga. Bilyon, 11 billion halaga ng shabu. Nahuli yan. Paano yung hindi nahuli? Ang tanong, habang pinapatay yung mahihirap na adik, tuloy-tuloy ang bentahan ng shabu. Pero may isang grupo ng mga sindikato na nagmamay-ari na sila na yung humahawak talaga sa buong Pilipinas. Yan na yung sindikato ni Sammy Uy, ni Michael Yang, at ni Rodrigo Canor Duterte. Kung pagbabasihan natin ang mga testimonya ni Arturo Las Cañas at ni Asierto. Paano ngayon yan papasubalian ni Duterte? Sinasabi nga ni Las Cañas, ilang beses ko talagang nakita, kasama ako, sabi ni Las Cañas. Magkakasama yan. Si Sammy Uy, si Michael Yang at si Duterte, talagang nagsasama yan. And in fact, talagang may mga public picture sila. In-appoint talaga ni Duterte si Michael Yang, economic advisor. Di ba? Napakatinding diyan. Bomba. Kaya si Duterte, tingin ko, hindi talaga to haharap sa Quadcom. Kaya lang, wala siyang magagawa. Mag-aalakibulo ito. Sa ayaw at sa gusto ni Duterte, hindi papayag sila Paduano, sila Abante, sila Acop, itong Quadcom. Matitibay din itong mga congressman na to, itong sila Barbers.
sila Dan Fernandez, na hindi makakasipot si Duterte sa Kongreso. Darating ang panahon dito, pag magmamatigas si Mangkanor, i-issuehan po siya ng arrest warrant. Parang si Roque din, magtatago siya hanggang gusto niya. Parang si Kibuloy din yan, magtatago sa kanyang lungga. Pero gagalugarin siya. Tingin ko ganun po yan, ha? Hindi po papayag ang mga congressman na hindi a-attend si Duterte sa Quadcom. At hindi po pwede dito yung pamura-mura niya, ha? Pasiga-siga niya, pakwento-kwento niya, pabida-bida niya. Babarahin po siya ng mga congressman dyan sigurado. Ha? Sasabihin sa kanya dyan, ha? Huwag ka na maglita niya ng galit ka sa rapist, may batang na rape, kumita na yung kwento mo eh. Sino si Sammy Uy? Ano relasyon mo kay Michael Yang? Oh. Bakit kayo magkasama dito? Oh. Oh, itong DCLA, front lang to ng Shabu. Itong Canning Factory. Ang dami pong itatanong kay Duterte. Bukod pa po yung testimonya nila Royina Garma, nila Padilla, napakadami po. Kasi sa Senado, naging parang ano nga eh. Parang nag-grandstanding pa si Duterte doon. Nagkaroon siya ng platform para magmayabang. Ganun po nangyari sa Senado eh. Maliban po kay Senadora Risa Hontiveros na talagang hindi siya pinalusot kaya siya napaamin. Pero sa Quadcom, maiiba po talaga ang sitwasyon dyan. Ha? Hindi siya sasantuhin dyan. O, di ba? Efren Tibay, good evening Sir Kulex at mga kabunyog. Watching from Toronto. Maraming salamat Efren Tibay ha sa inyong panonood. Magulanang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Hulog parties, halika na, Hulog parties ka na. O yan, uulitin ko lang ha. Ang drug lord, ang may-ari ng Shabu Factory sa Pilipinas, si Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy. O, di ba? O, sa smuggling naman, si Polong Duterte, itong Charlie Tan, itong si David Bangayan. O, paano ngayon yan? Yan ang sasagutin nila sa Quadcom. O, Soliano Rose, Biloso Rose, si Ate Rose to, si General Torre na naman ang huhuli kay Digong. O, meron na naman trabaho si General Torre kung pag nagkataon, ano. Demetrio Gumbak, maraming salamat po sa panonood. Okindo Ogi Roger, good evening po, Sir Kulex Vlog. Saludo po ako sa inyo, matapang sa paglalahad ng katotohanan at may paninindigan. Opo, Sir Okindo Ogi Roger, tayo basta totoo sinasabi natin. Ipinapaliwanag natin. Kaya yung sinasabing si Duterte ay galit sa droga, hindi po yan totoo. Lahat yan palabas. Dahil ang Shabu Factory mismo ay nasa Davao City. At in fact, itong sindikatong si Michael Yang, ang pinaka-ebidensya dyan, ay inappoint ni Duterte na economic advisor. In-check na sindikato pa. Imagine. Inappoint niya yan. Kaya hindi yan pwedeng i-deny mga Dutards. At yung si Michael Yang, maraming kaso yan. Involved din sa Parmali. Public document lahat eh. Pati yung Tony Yang na yan. Yung Alan Lin na yan. Itong Alan Lin na to, si Lim Wenxiong. Konektado yan eh. Drugs, pogo, smuggling, death squad. Imagine mo droga, smuggling, pogo, sugal, patayan, lahat ng kawalangyaan, pinakyaw. Kaya sabi ko nga, sabi nga ni Risa Hontiveros, pupunta daw sa Malacanang, sabi ni Duterte. Sabi ni Risa Hontiveros, wala kaming plano magpunta ng impyerno. Kulang na lang sabi ni Risa Hontiveros, ikaw na lang magpunta, total demonyo ka naman di ba? Di ba? Di ba kung sasabihin ni Duterte pupunta sa impyerno, siya na lang magpunta. Imagine niyo ngayon nabubulgar lahat to. Ulitin ko po drugs. Ang Shabu Laboratory nasa Davao City. Mga magnetic lifter, Shabu dumadaan sa custom. Shabu bilyon-bilyong halaga ng Shabu. Dumadaan sa custom. At hindi naman naparusahan sila Nick Paeldon dyan, yung mga custom official.
pinromote pa nga ni Duterte eh. O wala namang nakulong dyan eh. Kundi yung kawawang janitor ng bodega ang nakulong dyan. Yung janitor ang nakulong. Eh ano bang alam ng janitor dyan sa mga bilyong-bilyong halaga ng shabu na yan? O, bakit yung janitor nakulong? O, di ba? Yan din yung ano eh. Ginawa nila Duterte noon. Na nung panahon niya, pinagtatakpan niya yung mga ebidensya. Kinasuhan niya si Asierto, kaya nagtago na. Sila Kanyas nagtago na rin. Pinakulong si Laila de Lima. O, ano, habang si Duterte, niluluko niya yung mga tao, nagalit daw siya sa droga. Yun naman pala, si Michael Yang, sila pala talaga ang sindikato ng droga sa Pilipinas, di ba? Ha, mga kabunyog, mga kababayan? Magulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Hulog parties, halika na, Kabunyog parties. At syempre, bukod sa ano, paano maghahari ang takot sa mga tao? Ano ba ang gagawin ng sindikato? Meron siyang armado na grupo, armed group. Sino yon? Yung Davao Death Squad ni Duterte. Yan. Kaya nga sabi ni Las Cañas, ito daw si Aldong Parohinog, si Parohinog ng Osami City. Kaya daw to pinapatay ito ni Duterte dahil marami na daw tong nalalaman. Hindi dahil galit si Duterte sa droga o drug lord to, o pwedeng drug lord din. Kasosyo niya dahil sinasabi magkaibigan daw talaga to. Pero pinapatay daw to ni Duterte, sabi ni Las Cañas, dahil marami na tong nalalaman. O siguro, gusto ni Duterte, suluin na yung negosyo ng droga o kung anong mga illegal pa. Di ba? Ganun po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, maganda talagang nagkaroon ng Quadcom. Talagang lumabas po lahat ito. Itong mga impormasyon na ito. Na dati ay, nasa ICC lang. Hindi pinapansin ng mga tao. Pero ngayon, pinag-uusapan na. Ngayon, sa tingin nyo, a-attend ba si Duterte yan? Hindi po. Hindi na a-attend si Duterte ng Quadcom. Ipapa-aresto na lang yan ng Quadcom. Pero sa ayaw at sa gusto niya, haharap po siya dyan. Hindi siya palulusutin. Lalo nga si Paduano, galit na galit. Talagang hindi siya sasantuhin nila Paduano, nila Benny Abante. Nakikita talaga natin. Sabi nga ni Benny Abante, para to, ang pinag-uusapan dito, hustisya. Hustisya po ng mga pinatay. Sinasabing galit sa droga, pinagpapatay yung mga pobre. Sabi mo na pang addict, mga small time addict na mga mahirap. Pinagpapatay po, inutos ni Duterte. Tapos sila naman pala ang tagagawa ng shabu, isipin nyo. Sila pala ang may factory ng shabu sa Davao City. Mas demonyo ito kay Satanas Di ba mga kabunyog? Joy Ubay, sige kabunyog, ulit-ulitin mo para maisaksak sa kokote ng mga DDS. Kaya nga inuulit-ulit natin. Ang may factory ng shabu sa Pilipinas, si Duterte, si Sammy Uy, at si Michael Yang. Ayon yan sa testimonya nila Las Cañas. Yang magnetic lifter na yan, Duterte ang may pakanan yan. Ayon kila Asierto, sila Michael Yang din. Na economic advisor ni Duterte, yung sindikato na yan, labas-masok sa Malacanang. In fact, yung Malacanang mismo, sila Bongo Bato, isa silang malaking sindikato. Kumbaga, may panahon from 2016 to 2022, sa panahon ni Duterte, pinagharian ang Pilipinas ng mga demonyong sindikato na nakapanloko. Alam nyo naman ang demonyo, magaling manloko. Ayan po ang nangyari. At ngayon, nabubulgar to. Diba? Tignan nyo naman si Inday Takaw kung waldas ng pera, nakakakilabot po yung pagwawaldas ng pera Ang mga resibo, peke. Talagang inimbento. Kulang na lang panjewang. Alam niyo panjewang? Pampunas ng ebak sa puwet yung resibo. Napakakapal ng muka. Nakakapanginig po, 600 million po. Mahigit kalahating bilyon. Walang resibo, walang pangalan, imbento. May mga Mary Grace Piatos pa. Anong Piatos ang pinagkakanan nito? Anong mga pangalan ng Grabe po ang ginawa. Yan si Pulong Duterte. Rice smuggling, sugar smuggling.
illegal talaga eh. Talagang grabe itong pamilya na ito. Tapos, inaapi ba sila? Hindi sila inaapi. Matagal na panahon silang nag-aari-harian. Kaya kahit dyan sa Davao, matatalo na yan. Dahil nilalabanan na rin sila ng mga Nograles. Ha? Eh, antindi po. Sabi nga dito, bukod sa ICC, may batas tayo dyan eh. Yung Philippine Act on ano? Yung International Humanitarian Law. Meron po tayo niyan eh. Yung RA 5862. Tama ba yun? RA 5862. Pwedeng kasuhan si Duterte. Hinihimok na ng mga congressman. Sampalan ng kaso si Duterte kasi umamin naman na. O, di ba? Teresita Sapalaran, good evening Sir Kulex. Maraming salamat po. Joy Ubay, God bless you, Kabunyog. Mila Bianino, good evening Sir Kulex. Sa lahat ng Kabunyog, maraming salamat ha. Ma'am Mila Bianino. Rodel Dakis, magaling. Lahat ng mga head sa mga committee dyan sa Quadcom, lalo na si Paduano. Bin Lamela, dapat tutuhanin ng Quadcom ang pag-imbita kay Duterte. Walang atrasan para hindi sila pagtawanan ni Mang Kalor at mga DDS. Ay, hindi po atras sa Quadcom dyan. Yan ang sigurado tayo. Galit na galit nga si Paduano eh. Sabi ni Paduano, naglolokal lang tayo. Yun pong abogado ni Duterte, itong Martin Delgra. Sabi niya, yung kliyente daw niya, una, ano daw, kailangan daw ng pahinga. Pangalawa daw, bias na daw kasi sila Dan Fernandez. Yung ibang bias daw. May kinakampihan daw. Pangatlo, nasabi naman daw ni Duterte yung mga sinabi niya sa Senate. Wala na daw siyang kailangan sabihin. Eh, ang dami-dami pang tanong eh. Ang dami-dami pang tanong. Isa lang sa mga tanong dyan, saan galing yung pera? Kasi doon sa Senado, si Bongo, isa rin siya sa sinasabing bagman na nagpapamahagi ng pera. Eh kaya lang, yung mga senador, takot naman, hindi tinanong si Bongo. O, sinasabi nila Bongo lagi, katotohanan. Puro katotohanan kayong maugok tong mga Bongo na to. Bakit hindi kayo humarap sa Quadcom? Eh siyempre, dyan sa Senado, mga senador sila. O, puro katotohanan si Bongo, pero hindi sinasagot ang tanong. Sinasabi, wala daw siyang alam. O, actually, may pag-amin din si Bongo dyan na talagang yung pera niya. Sabi yan, nire-repair niya lang daw ganyan. O, sabi nga ni, yung kanilang EGK poster boy, yung tumira kay Paruhinog. Itong grupo ni, itong sino bang pulis ito? Si Espinido. Sabi ni Espinido, totoo naman po tumawag kayo eh. O, nabara ngayon si Bato tsaka si Bongo. Totoo naman tinawagan nyo ako eh. Ina-arbor nyo yung mayor eh. Di ba? Nang-arbor si Bato ng pati si Bongo tumawag din. Hindi naman nila na si Espinido. Biglang hindi pinalo up ng mga senador yun eh. Dapat pinalo up ng todo. Ano ba talaga Bongo? Tumawag ka ba o hindi ka tumawag? Bait-baitan tong Bongo eh. Kung anong kademonyo ni Duterte, kademonyo ni Bongo. Kahit sa patayan po, alam ni Duterte, ni Bongo ang mga patayan ng Panginoong Lucifer niya. Kumbaga, prinsipe ng kademonyoan din to si Bongo. Kung si Duterte, hari ng kademonyoan, ang prinsipe, itong sila Bato at sila Bongo, dahil hindi man magagawa ni Duterte yan, nang hindi alam ng kanya mga kampo ng kadiliman. Di ba? Sa totoo lang maging maliwanag tayo dyan. Hindi tayo nadadaan sa mga serbisyo, magserbisyo. Nagnanakaw ka na, sabi mong serbisyo, magserbisyo. Di ba? Mga magnanakaw itong sila Bongo. Sa parmali lang kinana ang pera ng bayan eh. Kaya ako, ganyan ang vlog ko. Killer, mamamatay tao, smuggler, tignan mo yung sindikato na yan, di ba? Kaya, mga Dutards, talagang lumalamon kayo ng katotohanan dito. Mga tatanga-tanga na lang ang naniniwala dyan kila Duterte. At tayo sa Bunyog, hindi tayo titigil. Talagang i-expose natin ang i-expose yan. Para mga tao maliwanagan ng isip. Kasi madaming naloko. At tayo talaga pinatay yung mga mahihirap. Dahil addict daw. Marami nga hindi addict, nadamay lang eh. Habang sila pala ang sindikato ng droga, sila Michael Yang pala, si Duterte pala. Di ba? Kaya tama lang, magharap-harap. Si Asierto, si Las Cañas at si Rodrigo Duterte. Isama na si Pulong.
Lahat ito ay patawag na. Yung Charlatan na yan, David Bangayan na yan, yung Sammy Uy na yan. Baka magtatago na yan mga yan eh. Parang Alice Go yan eh. Parang Kibulo yan eh. Ako nga nangingilabot eh. Tignan nyo, si Kibuloy, sila Alice Go, Michael Yang, lahat po ng illegal. Nasa kanila, pogo, parmali, droga, smuggling. Nakakaano. Kaya tamang na bulgar to na talagang grabe po ang ginawang panluloko. Sa bagay, kaya nga demonyo. Ang demonyo magaling magkunwari eh, di ba? Oh. Mga kabunyog, mga kababayan. Noli Honor Ang, go, number 87. Salamat po. Number 87 ng Bunyog Party List, Noli Honor Ang. Danilo Gorcilles Pepito, Sir Kulex, good evening. Huwag natin kalimutan si Engineer Toto Kausing. Tulungan natin para maisali siya sa senatorial candidate. Salamat. Yes. Pero ibang issue yan, pinaglalaban natin si Attorney Toto Kausing, Jason Santillan, good eve, Sir Kulex. Idol kita from Bantayan Island. Tulungan natin ikampanya ang Bunyog Party List number 87 dyan sa Bantayan Island, Cebu, Dyan sa may mga kabunyog tayo dyan sa may Santa Fe, di ba? Santa Fe, Bantayan Island, di ba? Jason Santillan. Maraming salamat sa inyo mga kabunyog sa Cebu. Kila Ma'am Mirna Aquino, kila Rodolfo Ingbino, ng Cebu, Nick Lima ko. Mga kaibigan natin yan, mga kabunyog natin yan. Kanilaw, Abel Bautista, dapat po ikulong din yan si Villanueva at saka yung driver at security ni Digong. Lahat ng mga may kasalanan dapat makulong yan eh. Di ba? Sang-ayon po ako doon. Toto RMS, Jose Marie Hara. Magmumuha pa lang, hindi pa hindi mapagkakatiwalaan. Nood ka naman ng nood ng vlog ko, Jose Marie Hara. Lahat ng vlog ko pinanonood mo, tapos sabi mo, hindi mapagkakatiwalaan. Sinong gago, di ba? Nanonood ka, tapos hindi ka naniniwala. Di lumayas ka sa vlog ko, tanga ka pala eh. Bobo tong dutard sa to. Pasisikatin kita dito, Jose Marie Hara. Hindi daw siya naniniwala sa akin. Bakit ka nasa vlog ko lagi? Abnormal ka pala eh. Doon ka manood sa mga taong pinaniniwalaan mo kung gusto mo. Sa mga vlogger na kagaya mong bobo at walang konsensya. Dito ang pinag-uusapan sa Bunyog, katarungan, katotohanan, pagmamahal sa bayan. Kung hindi nyo yan kayang tanggapin, yung prinsipyo ng Bunyog, katotohanan, katarungan, pagmamahal sa bayan, doon kayo sa mga manluloko na mga vlogger. Ang vlog na ito ay para sa mga matitinong Pilipino at sa mga nais mamulat sa katotohanan. Yan, Bunyog, Kulex Vlog, Attorney Ricky Tumotorgo, Enzo Recto. Yan ang mga Toto Kausing. Yan ang mga vlog na panoorin nyo. Diba, Jose Marihara? Comment ka ng comment lagi sa aking vlog. Sa bagay, pampadami ka din ng comment. Diba? Hindi daw siya naniniwala sa atin eh. Nood ng nood sa atin, diba? Charging Javier Gabito, good evening, Sir Kulex. Bueno Balbiran Carta, welcome ICC, hashtag nauna asap. Diba? Sir Jimmy De Vera ng Bulacan, binabati kita at Bunyog Pampanga, magkita-kita tayo. Bunyog Pampanga, November 10, alauna ng hapon, this coming Sunday. November 10, itong linggo na po na ito, sa may Palma de Oro Subdivision Clubhouse. Sa clubhouse po ng Palma de Oro Subdivision sa San Fernando City, Pampanga. Diyan sa Kapitolyo ng Pampanga, San Fernando City. Magkikita-kita po ang mga coordinator ng Bunyog sa Bunyog, Pampanga. Ma'am Marlene, sila Mariping, sila Ma'am Wilma Suarez, sila Ate Amy Parane. Magandang araw sa inyo. Magkita-kita tayo dyan, Sila Kabunyog Benhur, dyan po sa Pampanga. At maraming mga coordinator natin sa iba't ibang lugar ng Pampanga, iba't ibang bayan, November 10, alauna ng hapon, Palma de Oro Subdivision Clubhouse, San Fernando, Pampanga. Nancy N. Ong, hello po. Alam nyo, laging kumakatila lamunan ko, dapat pala may kalamansi Diyos ako habang nagbablog ako,
Madalas kumakati talaga yung lalamunan ko no? Fighter, good evening po. O kayo, anong masasabi nyo kay Duterte? Di ba? O Angel de la Guardia, galit si Duterte sa kakompetensya, sa droga at sa mga mahihirap. O, salamat Angel de la Guardia, no? O, tama ka dyan Galit siya kasi gusto niya suluin lahat ang sindikato, di ba? Lerma Malapitan Villapando, good evening po. Salamat po, Ma'am Lorna, no? Ma'am Lerma. Sally Antonio, good evening, Sir Kulex. O, Efren Tibay, maraming salamat, no? Ricky D. Santisteban. Ricky D. Santisteban, good evening po, Sir Kulex, at sa buong Kabunyog. Mabuhay ka at lahat ng bunyog. Yan po, Roger Talavera. Magandang gabi, Sir Kulex. Ingat po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Roger Talavera. Christine Chenilla. Dapat kasuhan na si Dutae. Dami ng ebidensya. Bakit wala pa rin nagsasampa ng kaso? Meron na po siyang kaso sa ICC. Iniintay na lang po yung warrant of arrest, no? Ma'am Christine Chenilla. Ngayon, yung kaso niya sa DOJ, iba pa po yun. Yung paglabag niya sa RA, ano ba yun, 5862 ba yun? Yung sa Philippine Law, Philippine Act on International Humanitarian Law. Meron po tayong batas dyan, ano? So, DOJ po ang bahala dyan, yung grupo ni Boying Rimulya. Depende po kasi yan sa ni Bongbong Marcos. Kung sa talagang tutuluyan siya ni Bongbong, pwedeng sampahan na si Duterte ng kaso po sa DOJ, ano? Rodsen La Desur, shout out sa taga Cabanatuan, Purok Dos Lagare. Salamat sa inyo, Rodsen La Desur. Siguro De La Cruz to kasi binabaligtad nyo, no? Nestor. Nestor De La Cruz. Kasi Rodsen, pabaligtad, ano? Nestor De La Cruz ng Cabanatuan. Purok Dos Lagare. Maraming salamat sa inyo, mga kabunyog sa Cabanatuan. Magkakaroon po ng bunyog Leaders Assembly dyan sa Gimban, Nueva Ecija. Tsaka dyan sa San Jose, Nueva Ecija, November 17 po. Kontakin nyo po sila kabunyog Buji Watco ng Cabanatuan, ha? Nestor De La Cruz, ano? Sila kabunyog Buji Watco ng Cabanatuan City, no? Chayatan, good evening po. Maraming salamat, Chayatan. Taga saan ka? So, Ronald Bangog, isama na yung alipores ni Dutae kasuhan. Lahat po yan dapat kasuhan, ano? Manuel Toribio, nanonood. Magandang araw po, Sir Manuel Toribio, Joy Ubay. Yan pa, sino pa? Percival Francisco. Kudos to you, Ka Enzo and Bunyog, for the great effort in clarifying and disseminating the truth. Yan nga po, inuulit ko ha, matindi po itong mga testimonya nila Las Cañas at Asierto. At ang tingin ko, itong mga bomba na ito, na talagang may personal knowledge po si Asierto at Las Cañas. Meaning, sila mismo yung involved. Personal knowledge, hindi ito hearsay. Sinasabi nila, si Duterte ang sindikato. Lord of all drug lords. Sila Michael Yang. Itong sila Sami Uy. May mga front po ito ng mga mall, mga canning factory. Pero ang totoo, frontera lang yun. Talagang may shabu laboratory sa Davao City. At ito ang mga nag-ooperate. Itong sila Duterte, Michael Yang, at Sami Uy, ang mga nag-ooperate ng paggawaan ng shabu sa Davao City. Imagine. Kahit noon pa daw po, mayor pa lang si Duterte, di ba? Di ba? Ricky D. Santisteban, shout out po, Sir Kulex, Barangay Tarum, Libmanan, Kamsur. Salamat po. Kamusta kayo dyan sa Libmanan, Kamsur? Di ba? Nabaya tayo dyan, ano? Ricky D. Santisteban, mabuhay kayo dyan. Mga kabunyog sa Barangay Tarum, Libmanan, Camarines Sur, di ba? Shout out kila kabunyog Monding Elia, kila Pastor June, kila ka Konsihal to be Gilbert Benitez, di ba? Diyan sa Naga City, ano? Quilan Torres, no fear. God will keep you safe for telling the truth. Yes, hindi tayo natatakot basta nagsasabi tayo ng totoo. Ganyan ang bunyog. Tuloy ang laban. Basta katotohanan, isiwalat natin, ano? Quilan Torres, hindi natatakot si Kulex. Tayo sa bunyog, hindi tayo natatakot.
Kasi nagsasabi tayo ng totoo, di ba? Timothy Luciadia, good morning from Middle of Pacific Ocean. Nasa Guam ka ba? Middle of Pacific Ocean, di mga ano yan, ano? Saipan, Guam, di ba? Diyan sa mga island po diyan sa Pacific, di ba? Mga kabunyog, Timothy Luciaga, no? Regularong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Sabi ni Reburn, yung Gatok Reburn. Nanonood si Reburn, ano? Gandang gabi, Sir Kulex. Magandang gabi sa inyo, no? So, Percival Francisco, salamat po. Manuel Toribio, good evening po from Virginia, Sir Manuel Toribio. Panalo si Trump, di ba? Kaya, panalo si Trump. Yan, ha? Pero ang presidente ng Amerika, sa January 1 pa upo. Alam ko, January 1 or January 2. January 6 yata. Parang gano'n, no? January 6, first week ng January, uupo ang presidente ng Amerika, no? Si Donald Trump, ano? So anyway, Lawrence Mendoza, shout out po sa Gilas, Sigla Team, Marilao, Bulacan. Hello, Sir Kulex. Sige, shout out ko, ha? Gilas Sigla Team, Marilao, Bulacan. Maraming salamat, Lawrence Mendoza. Dimple Rossi, hello, Sir Kulex. Willie Atienza, watching from Batangas. Sana madaliin na ang pagpapakulong kay Dutae. Hintayin po natin. Alam nyo, ang bawat utang may kabayaran. Ang bawat kasalanan, pinagdudusahan po yan. One way or the other. May batas ang tao, may batas ang Diyos. May awa ang Diyos sa atin, di ba? Anumang inutang ay may kabayaran. Anumang kasalanan ay may may singilan po yan. Hindi po na makakalusot yan sa tadhana, di ba? Sabi ko nga, kung hindi man sa batas ng tao, may batas ng Diyos, di ba? Quilan Torres, sound choppy, can't understand. Diba? Nagcha-choppy ba ako dyan? Mukhang mahina na naman ang ating signal, ano? Quinlan Torres, no? So hanggang dito na lang ang ating vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Sir Jimmy De Vera, Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, sila Ma'am Medice, mga kabunyog natin dyan sa Japan, ano? Sila Ma'am Kati Sanada. Maraming salamat. Kabunyog natin sa Israel, sila Ma'am Medi Poster Losa. Mga kabunyog sa Kalumpit at dyan sa New Zealand, si Ma'am Angie Kagara, sila Ma'am Raquel Magtalas at si Sir ABC Arturo Magtalas ng New Zealand. Mabuhay po kayo dyan sa Australia, sa US. No, mga kabunyog, mga kababayan, Willie Atienza, salamat Sir Kulex. Pagpatuloy nyo lagi ang paglalahad ng katotohanan. Salamat Willie Atienza. Lawrence Mendoza, salamat po Sir Kulex. Bunyog number 87. Salamat kabunyog Lawrence Mendoza. Ikampanya lagi natin ang Bunyog Party List. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Magkita-kita ang mga kabunyog coordinator sa Pampanga, November 10, 1:00 ng hapon sa Palma de Oro Subdivision Clubhouse. Kaya mga kabunyog sa Pampanga, pwede po kayo magpunta doon. 1:00 ng hapon, San Fernando City, no? Palma de Oro Subdivision Clubhouse, November 10, Sunday. Mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga Sis Daisy Biliganyo, batiin na rin kita, no? Sir Jude Biliganyo, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Regularong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.